may pinsan po ako na nagtatrabaho bilang isang houseboy sa Maynila. Nasa 4,000 lang po ang sahod niya sa isang buwan. Wala po siyang day off at wala din siyang benefits. Ano po ang pwede niyong maipayo sa amin? Naku, alam na alam to Oo, ni naku. Dean. Attorney Mimi, kung tama itong nabasa natin, malaking paglabag ho ito dun sa Republic Act 10361, yung Batas Kasambahay. At kung nasa Maynila po ito, ayon sa Regional Wage Board ng Metro Manila, ang sweldo po na pinakamababa ay 6,000 every month. At hindi po pwede yung walang day off kasi at least once in 1 week, sa isang araw, sa isang linggo, meron siyang day off o rest day. Pagka po ganyan at nilalabag yung karapatan nitong houseboy na ayon naman sa Batas Kasambahay ay pwedeng i-categorize as kasambahay, siya po ay pwedeng dumulog sa regional office ng Department of Labor at ipatawag yung employer para magkausap sila at ma-correct ho yung ganitong practice ng employer. Oo, naku, bawal na bawal yung din, no? Parang ako naman ha, syempre, aminin na natin din, marami naman sa atin talaga, may mga kanya-kanyang kasambahay sa ating bahay. Hindi ko naman ma-imagine din na ano yung paghihigpitan o pagmamalupitan mo yung iyong kasambahay. Kasi yun na nga, kasambahay, kasama mo siya sa bahay. Hindi ba parang dapat itrato mo siya ng mas may dignity, di ba? At parang mas ingatan mo rin. Kasi ano yan parang kumbaga with trust and confidence din, 'di ba? Kasi ang tinatrabaho niyan ay mga bagay na may kinalaman na personal sa iyo at sa pamilya mo. So bakit naman hindi mo ibibigay din yung kanilang pangangailangan? Napaka-crucial po at critical ng kanilang roles din, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon, no? O dapat naman ang day off naman din, 'di ba? Binibigay naman. O yung benepisyo dapat na ibibigay at yung sahod naman din, 'di ba? Kasi kung ikaw naman yung nagtatrabaho na medyo malaki-laki ang sweldo, nako, baka 1 o 2 grab mo lang yun, yung karagdagang 2,000 sa sahod niya, ibigay na natin din. Hindi ba din? Kasi dapat, Attorney Mimi, itong employers na ito, may mga experience talaga tayo na malulupit sila sa mga kasambahay. Ha? Pero Yes, alam nyo, mapalupitan nyo yan, may balik naman sa buhay ninyo yan. Kaya siguro, maging mabait, dahil tulad nung sinabi mo, pinagtitiwala ninyo dyan ang inyong buhay at inyong kaligtasan. Yes. Opo. May mga karanasan tayo ng mga balita na itong mga kasambahay bumawi. So medyo hindi maganda. Kaya siguro tratuhin natin at naayon sa itinatadhana ng batas. Kung hindi ho alam ang kung ano tinatadhana ng batas sa mga kasambahay, abay manood lamang sa untahang legal at magtanong, di ba? Yeah. O kaya punta doon sa YouTube channel. Nandun po yung paliwanag. Tama, check na check din. Oo, naalala ko yan. Ako, may special lecture dyan si Dean nung ako ay nasa law school pa kasi nga napakahalaga din, di ba? O, kasi very critical po. At yun nga, sa akin din, maliban sa may legal obligation tayo, sa palagi ko meron din tayo moral obligation sa kanila din, di ba? Bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang anak ng Diyos, di ba din? Parang dapat naman, alam natin yan na lahat we should treat each and every person with respect and dignity. So, wag din po natin kalimutan yun. So, definitely, but from a legal perspective, tama yung sinabi ni Dino, hindi po pwede yun. So, pwede talagang may reklamo at makausap si employer na hindi talaga pwedeng ganito yung nangyayari.